2001. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Oras po, igwada kita ni 23 minutos makalis na alas 10 ng pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marahay na aga po sa Indo Kabus, aldaw po tabi kitang unyan ka na aldaw kitang unyan mga tugang ka na Lunes asin na pizza 16 na ka na bulan kanunyo 2025. Yaon dyan kaya ba na niya to sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote asin man na siyempre mga tugang anda sa tuyong mga pagiriba sa luwas sa iyaon man po sa pagpaabot ng mga impormasyon. Ako po si Junel Cuba, liwata marahay na aga po. Nag-aantabay kamo sa papitik-pitik lang. Asin siyempre duman po sa mga kababayan ta, mga tugang anda sa muyang pagpaabot ninda marahay na aga Pilipinas. Good morning. Marahay na aga man sa Bicolandia asin man siyempre sa paborito kong probinsya ang Camarines Sur, pinakamagayon sa Kabos, digdi sa Bicol Region asin siyempre pinakamayaman sa ikatulo sa probinsya kan intirong Pilipinas sa liderato kan mga Villaporte. Good morning mga tugang. Duman sa mga kababayan ta, pwede ka mo magpaabot kan sa ino po mga greetings, opinion, obserbasyon, sumbong, reparo, asin iba pa dyan po sa sindong mga lugar. Padara lang sa tuya man natataon na tensyon. Pero bago kayan, mga tugang, maagad kitang bendisyon sa Mala Diyos, kaya uya po an sa tuyang daily bread. Mula sa awit 27:1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Kanino ako matatakot? Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang sa satuyang daily bread ngunyan aldaw. Bueno, duman po sa mga kababayan ta mga tugang, ngunya na aldaw, iyon na po ang balik eskwela, kaya si mga estudyante pinaglalauman niya to, si mga magurang naihatod na sa kanya-kanyang mga eskwelahan, pinalaog sa klase na sa nga mga estudyante mga tugang. Ano po, ngunyan, lalong-lalo na si mga kinder, elementary, grade 1, iyan po nangangaipo pa yanin na pagbabantay, hatod sunto pa yan ka na sa tuyang mga magurang. Ikasubago nga ni high school na, kalunad ko partner, high school na, inahatod pa ka na magurang so balik eskwela ngunya na mga tugang, pinaglalauman ta na gabus yao na po sa nga mga klase. Tamayo naman na pagkakataon nadigdi po marilinig pa sa tuya po mga estudyante asin na mga paratukdo sa nga mga classroom. So iyan na nangyari yan si paglinig, si pagkumpuni kan mga raraot na mga bagay sa mga classroom, mga tugang, kana nakalis pa si Mana. Itong pinag-aapod niya itong Brigada Eskwela. Kaya ganyan, nilalauman niya to na sa pagbalik eskwela kan mga estudyante, leksyon tulos sa atubagon ka na mga teachers asin man kana mga estudyante. So primero ni mga tugang naralaugan ni na klase sana dahil nag-absent sa tuya po mga estudyante. Ara mo pinaka pinakasusi sa pagklase dahil ka dapat nagpapalta. Dahil ka nag-absent tabi Sir Ayi sa pagklase. Dahil ka dapat nag-absent sa pagklase.
pag nag-absent ka sa pagklase, sigurado po yan, mamimiss mo ang sarong nga leksyon. Pag na-miss mo yan, di naman yan babalikan, kan mga teachers, tatapos na naitukdo na, so iba na naman mga tugang, iba na naman an itutukdo kayan. Kaya ang pinakasusi tanganing makanood, dai ka mauri, dai ka nag-absent sa klase. Yan ang dapat ang perming iniisip ka na mga estudyante. Urog na pag-abot sa mathematics, Sa mathematics ay masakiton yan. Dai na po yan uutruhon ang leksyon kayan, mga ngamuti ka dyan. Dapat sa primerong rangkada pa lang, kanda kralesiyan, yaon ka na, nag-aaram ka na, tanganing aram mo na kung paano yan sinusolve sarong problema sa parte mismo ka na mathematics. Yan ang pinakasikreto kayan sa pag-eskwela. Kaya sa mga estudyante, sa mga teachers o sa mga nanay, obligahon an sa indong mga aki na dai po nagpapalta urog na sa primerong aldaw ka na sa indang mga klase. Saka sa mga surunod na mga klase, mga surunod na mga aldaw, dai dapat pigtutulirar kan mga magurang na magparapalta na sa indang mga klase. Tadadakulaan yan ka na mga estudyante, pwede man pala niya magpalta, sagkod nang naghanap yan ng trabaho, sagkod nang sa nagtrabaho yan, arog na kayan ang magiging attitude ka na aki, permi na nga palta. Kaya amay pa tinutukluan na kan mga magurang. Apuera na lang kung may emerhensya na talagang may trangkaso baga o kung ano partner, pwede yan, pwede matulirar ka na pagpalta ka na sarong estudyante. Pero kung maayo man, na mga tugang, dahil pagparatugutan na magparapaltaan na mga aki. Dapat nga ni pinagmumonitor pa yan kana mga magurang. Chinichik yan kan mga magurang kung ang aki naglalaog sa indang mga klase. So iyan po, puro una na naman ni na klaseng unyan, mga tugang, and aram yato pag nagkakaigwa po ni na klase, saro sa nagkakaigwa ni na problema kaya napuwera ka na problema sa classroom, puwera kaya mga tugang saro sa nagiging problema sa inman na lugar, kabali na anda siyudad kanaga, iyo anda pagkakaigwa ngin labi-labing traffic. Sobrang traffic partner. Iyan anda saro po sa pinagsasapong problema. Kaya paano may ibitaran ang traffic, mga tugang? Paano may ibitaran? Iniyo po mag-amay ka nina mata. Mag-amay ka nin mata. Pagkatapos mag-amay ka pasiring sa school, tanganing day ka, inaabot nin grabing traffic as in day ka nauuri sa pagklase. Iyo na po talaga yan, lalong-lalo na digdi po sa laog kan siyudad kanaga. Ay grabe po talaga pag araw po kaning balik eskwela, grabe po ang traffic. Kadakol naghahatod ka na sa indang mga eskwela. Kadakol po naghahatod ka sa indang mga eskwela, nadagdagan po mga tugang itong mga private vehicles, dadagdagan pa yan kadtong mga school bus ninda mga tugang, so dakol anda nagkukontrober ka na bulos ka na trapiko digdi sa satuyang lugar. Digdi pati sa laog kan siyudad kanaga, an iba niya itong mga traffic lights, dahil po naggagana, may diferensya mga tugang, ang iba niya itong mga traffic lights, digdi po sa laog kan siyudad kanaga. Plus, idagdag mo pa dyan si mga barumbadong mga drivers. May mga barumbadong mga drivers sa mga tugang, na iyo pa ang maurag at sindana na sala, sinda pa si mga mauurag abong magabirigaya na nagreresulta kan pagkakagurumo kan bulos kan na trapiko, so naabala si mga biyaheros, si mga maharatod sa parte kan na eskulan. Kaya dapat amay pati itong mahatod sa eskwela, sa eskwelahan ng mga private vehicles, dapat maamay man,
Tanganing dai magparareklamo ka na bulos ka na trapiko, talagang digdi po sa satuyang lugar, bako lang sa Naga, maging sa ibang lugar, digdi po na igwanin na mga eskwelahan, igwanin mga pigatod nin mga eskwela, iyo po yan na inot na nai-encounter mga tugang. Iyan ang inot na nai-encounter kada sa tuya pong mga kababayan kan mga estudyante, mga paratukdo, mga magurang na minahatod kan sa indang mga estudyante. Si Pastor nga ni na mga tugang, si Pastor nga ni kung ihilingon mo, digdi po mayo nang inahatod ning estudyante, natatraffic pa, natatraffic pa mga tugang, talagang grabe ang bulos kan na trapiko, grabe ang problema kan traffic sa inman na lugar. O bako lang po digdi sa laog kan na siyudad Kanaga. Iyan sinasabi tanganing digdi po day kita sabihan na sinisingle out ta ang siyudad Kanaga. Gabos po nagsasapo nin grabing problema sa traffic pag binabalik na po ang karalasihan na mga tugang. Tanagdudugang na ana mga bihikulo plus dakol pa si mga nagararalakaw, tabako man lang po ang mga bihikulo ang nangangaipo kan nasambit na pong mga tinampo o may nagbabaralyo pa mga tugang, saro pa yan sa nagigikanan kanda traffic. Igwaman po ni nagkapira na bako lang itong mga balasubas na mga driver, igwaman po ni na nagkapira kita nga mga kababayan na dai po nagdadaran ni na bihikulo balyo sa nang balyo kung sa ina lugar, balyo sa nang balyo kung sa ina lugar, maski may pedestrian lane na yan, dai nagsusunod sa tuya pong ibang mga kababayan, nagre-resulta kung taano ta nagkakaigwa po ni na problema lugod sa bulos ka na trapiko. O duman man sa mga mabaralyo, ang mga mayo ni na mga daranga sasakyan, magbalyo po kita duman mismo sa may pedestrian lane. Bako duman kun sa insain pa. Igwa po nin mga designadong mga pedestrian lane dyan, duman ka mo magbalyo, tanganing naiibitaran po mga tugang an aksidente asin and pagkakaigwa nin problema sa bulos ka na trapiko. Digdi pati sa laog kan siyudad Kanaga. Sa Naga, kadakol ni mga ordinansa, day ko lang aram kung pinagpapasunod mo yan, o pinapasunod, o na pundugo na. Day ko lang aram ko na ngunyan ipinapasunod itong G-Walking Ordinance. Digdi po sa laog kan Naga. Ang G-Walking Ordinance, maray ini, tanganing nadidisiplina, bako lang si mga driver, pati naman po si mga parabalyo sa tinampo. Pati naman po si mga parabalyo sa tinampo, nadidisiplina. Although may katapat ining penalidad, masakit duman sa satuyang mga kabarangay, tios na nga ni, nagraralakaw-lakaw na lang mga tugang, madadakop pa. Kundi imang kay implementar ang mga arog kani, paano man madidisiplina anda sa tuya po nga mga kababayan, digdi po sa satuyang lugar. Paano taman didisiplinahon ang mga kababayan ta kung arog po kayan, na baralyo sa nga baralyo kun mayo ni na magkakanigong penalidad, masakit na kuta na abo ta kuta ng patuudon ana mga kababayan ta na minasunod nin huli sa nakan penalidad, partner, makanos yan, na masunod ka nin huli tayo gwaring penalidad, pag mayo pala nin na penalidad day ka masunod, makanos yan na mga tugang, abo takutaan na kayan nagibuhon sa parte mismo kan sa tuyang mga kababayan kung tatao lang na madisiplina, tatao lang na magsunod ana sa tuyang mga kababayan. Kaya napipiritan mismo na mga yaon po sa lado kan na gobyerno na magpatong po ni na mga penalidad para po duman sa mga violators, sa mga parabalga, ninuli po tadaiman kaya ninda sinusunod. Dahil sinda tataong pakiulayan. So tanganing madisiplina, nagigibulugod, maski makulog, sa parte ninda,
makulog sa parte kan madadakop nagigibulugod nin pinalidad anda sa tuya po nga mga yaon sa lado kan na gobyerno. Ano po, tangani na madisiplinan sa tuyang mga kababayan. Kuta na kung ang mga kababayan tatatao lang magasunod, dahil na kinakaipuan pa, dahil na kinakaipuan pa ining mga pinalidad kung tatao lamang magasunod. Taiyan na pagbugtak dyan na mga tugang kan mga pedestrian lane, garuman lang ika, pinakiulayan na. Iningiya para lang ni sa pagbalyunin do, o garo ka man lang kayan, inimpurmaran na. Nakuta na ginigibo na yan kanda sa tuyang mga kababayan kun igwa nin disiplina sa sadiri. Yan ang problema, mayo nin na disiplina sa sadiri, anggot pa pag nasisita an iba niya tong mga kababayan kaya lugod digdi ginigibo ang pag-imporsar kanlay na igwa ninda kalakop na pinalidada para po sa satuyang mga kababayan. So, yan na mga tugang baralikan sa klase, daita po isipon na lumaan sa tuyang mga uniforme. Day pag-isipon, sana ngunyan, sa baralikan kanda klase, antutukan kanda departamento kan edukasyon. Ang tutukan kan departamento kan edukasyon, lalong-lalo na kanda mga paratukdo, iyo po ana pagbabalikan na good moral character, GMRC. Iyo baga pastor, GMRC iyan ang saro sa dapat tutukan ka na sa tuya po nga mga kababayan na maging digdi po mga tugang makanood sa tuya nga mga kaakian ang mga estudyante. Orog na po nin maray na pag-uugali. Taan iba niya to na mga estudyante, mga tugang, kulang na sa pag-uugali, partner. Iyo ba gano? Ang iba na mga estudyante, kulang na mga tugang, napapaglingaw na kaya kadtong panahon, grabe ang tutok sa good moral character. Ngunyan na haros mawara-wara na yan. Di man karoon nalilingawan, kundi naluluyahan dahil nang gayo na tututukan na maray. Kaya kadaklan na kadakol na mga estudyante, mga tugang, nagiging pasaway asin digdi po apwera ka nagiging pasaway sa indang pag-uugali makanus. Kadakol na nin mga estudyante pinapaadal man yan, pastor, sir, ayi, pinapaadal man yan, nagkaklase pa yan sa mga exclusive mga Catholic school, pagkatapos exclusive na mga university, mauurag na mga universidad, pero hilingon mo, ang pag-uugali kayan, makanos, nagtuturumang sa magurang, nagsisimbag sa magurang, partner, so sala, nagirumduman ko na naman pala na belated Happy Father's Day, digdi sa duwatang duwatang kaibanan sa engineering department. So ini mga responsabling mga ama ni si Ayi, inahatod sundo si sa iya mismong aki, si Pastor Iyuman, si Pastor day naghahali na kulang ana balon kan aki, yan nga pagkakan mo yan saka dyan pamasay mo kung data ka masusundo at yan baka malita ko. Harap yan ng mga responsabling ama na maski kadikit basta igwa. Saka grabe ang pagirumdum. Grabe ang pagirumdum sa mga aki na sunudun. Mga maestra. Inot na inot duman sa mga aki ang mga maestra. Ang mga paratukdo iyan ang ikaduwa nindong magurang. Yan ang ikaduwa nga magurang partner. Mas dakol pa nga ni partner kung ilingon ang oras kan mga paratukdo kisa duman sa mga magurang. Takon ang mga magurang sibot, mga tugang sa parte mismo, kanda sa indang trabaho, o kundi iman si magurang na destino sa ibang lugar partner, mas dakol pa. Oras na ginugugol, kana mga
teachers digdi po sa mga estudyante. Kaya si mga teachers man tukduanin maray na pag-uugali ana mga estudyante mga tugang. Ano po? Yan na pinagtatawan talang nin atensyon ta balik ka eskwela na mga tugang. Apuera kaya anda iyan na may encounter tangon yan na talagang grabing bulos kan trapiko. Sagkod nang dahil natatapos ang ereskwelahan partner, talagang dagsa na traffic ang aatubangon ta sa inman na lugar, kabali na ang syudad ka na naga. Pero yao na pala sa inguarin ta na gungarin na po magkakaigwa nin pagpakaray kan mga traffic lights kun igwaman digdi po sa laog kan na naga. Pero mas magayon nga ni, mayo na nin traffic lights sa nagkapira nga mga lugar. O digdi baga sa parte mismo kanda, gastos lang kita kaya handa. Ilingon mo digdi sa may lugar ka na magsaysay. Mayo po nin traffic lights pero maray anda bulos kanda trapiko ta nadidisiplina na padikit-dikit ana sa tuya pong mga tsofer. Kung may disiplina talaga mga tugang, maski mayo nin traffic lights, maski nin mayo nin traffic lights sa sarong lugar, magiging smooth dalagan ka na, bulos ka na trapiko. Tapi nagmamasdan ta mga tugang, digdi po sa may kanto, digdi sa may balata sa Magsaysay Avenue, haloy na pirang bulan na, nakakaagi maayo ni na traffic lights digdi pero okay bagaan na dalagan. So pag responsably, pag disiplinado ana mga chopper, maski maayo na kita nin traffic lights sa mga tugang, okay lang yan, kayang-kayang i-manage ang bulos ka na trapiko if disiplinado ana sa tuya pong mga chopper. Kayang-kaya na i-manage po ang dalagan. Dahil po kita magparaasa kan na traffic lights, kayang-kaya digdi sa laog kan na naga, maski mayo ni na traffic lights, particular na digdi sa Magsaysay Avenue. Siyempre, ang traffic lights, milyon ka pesos man kaya ang kinakaipuan na pundo kayan. Siyempre, baka ang syudad kan naga, nadidipisilan man sa paghanap ni na pundo, may mga priority man, natawan ni na atensyon, kana budget, kana syudad ka na naga. So disiplina na lang sa parte po mga tugang. Naiintindihan tama na lokal na gobyerno ka na syudad kung day tulos matauanin atensyon ining mga traffic lights. Ining mga traffic lights na ni kayang-kaya maning imanumano kan ibanyatong mga law enforcer kung magtatarabangan lang asin kung igwa po nin disiplina ang kada saro sa satuya. Kaibanan na dyan ang mga tsuper na nagagamit po ka na tinampo mga tugang. Plus yaon man dyan na itong grupo kanda kariyo pong PSO plus iriyo pong Philippine National Police unequal kayan marahay po nabulos ka na trapiko. Dahita na kinakaipuan pa ana traffic lights. O digdi baga sa parte ka na sa tuyang lugar, o digdi sa Magsaysay, okay baga ang dalagan kan plo kan na traffic pastor tabi busayi iyan yung traffic lights so kaya pala na mga tugang gustong sabihin kayan kaya pala na maging smooth ang dalagan kan bulos kan trapiko kun gabus tatao kun gabus responsably asin kun gabus nagkakaintindihan asin nagbibigayan iyo pala niyan mga tugang kayang-kaya kaya mayo ni na problema na mayo po ni na solusyon mga tugang. So digdi ang solusyon kayan iyo po ang disiplina asin pagbibirigay-bigayan kan kada saro po na nagagamit kana tinampo. Iyo man lang yan dapat nagibuhon ta. Duman yan sa mga tsuper, asin siyempre kabali na dyan, nagpapadalagan kan bulos kan trapiko sa inman na lugar, asin kabali na syudad kanaga. Pero, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, ngunyan sa pagbalikan eskwela lauman ta na sa masurudod na mga aldaw, masurudod na mga bulan
partner, tapos na ang tag-init. Ano? Tapos na po ang tag-init, as in panahon na para ihanda na naman sa tuya pong mga payong. Although mainit, nagpapayong man giraray, pero ediyo po, tapos na ang tag-init, panahon na naman na tag-uran, kaya panahon na naman na ihanda niya to ang mga payong kaputi, as in iba pa, kabali na dyan ang sa tuya pong mga sadiri, mga tugang, as in mga kaharungan ta kung nagtutururo, so iyan na mga tugang, kabali na dyan, biglaan na paglangkaw ka na tubig, duman sa mga lugar na kung saan binabaha kapag nagbubulos po ang pagbagunas ka na uran. So kadaklandig di mga tugang, matapos na maobserbahan mahiwas asin sunod-sunod na pag-uran, asin haros digdi po si pagkakaigwa ka na habagat digdi sa satuyang lugar, mga tugang, kung saan digdi po ang pag-asa nagsabi na ang bulan ka na Hunyo, asin ang bulan ka na Hulyo o bulan palanganik kan Hunyo, naglaog na po ang panahon ka na tag-uran. Kaya puon na naman, mga tugang, ang tag-uran ngunya na 2025. Siguraduhon yan. Kaya ngunyan, mga tugang, si digdi bagaad na sa tuya pong mga opisyalis kan probinsya ni na Camarines Sur sa panginginot ni Congressman Elry Villafuerte and pabalikon incumbent governor kan probinsya kan Camarines Sur, digdi po dagos na paghahanda sa panahon po kan tag-uran. Taaram mga tugang na digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur, talagang may mga lugar na delikado po sa baha kapag nagbagunas ana makusog na uran. Kaya ang pangapudan ngunyan ni Congressman Elry Villafuerte, katuwang na po si Governor Luigi Villafuerte, asin man iniyo po mga tugang si Congressman Migs Villafuerte sa party mismo kan DPWH, party kan Department of Public Works and Highways, DPWH, na anpundo po para sa EMPRA project, sa mga kinakaipuan ng mga proyekto, mga flood control, digdi po mga tugang sa parte kan probinsya kan Camarines Sur, ang pundo po para sa flood mitigation work sa irarong kan Bicol River Basin BRB master plan na kung saan iyo po ang posibleng magtao asin na masolusyonan ang problema kan pagbaba sa parte kan Bicol, ang pangapudan po mga tugang ni Congressman Elry Villafuerte, Congressman Migs, and Governor Luigi Villafuerte, i-release na kanda DPWH tanganing mapuunan na ang mga flood mitigation program digdi po sa satuyen lugar. Kabali na ang Bicol River Basin. Ang sabi po mga tugang ni Governor elect na si Congressman Elry Villafuerte, bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, gusto niya na pagirumdumon po mga tugang ang opisina kan DPWH official na mismong si President Bongbong Marcos, iyo mismo, si President Bongbong Marcos, iyo mismo ang nagtao nin kasuguan mga tugang na aksyonan iniyo pong pinag-aapod na BRB Master Plan para digdi mapundo na ang pauruotrong problema sa pagbabaha digdi po sa parte mismo kana probinsya ni na Camarines Sur mga tugang. Iniyo pong padagos na pagkakaigwa po ni na baha sa probinsya kan Camarines Sur. Sa bagay, iyan na mga tugang ginigibong lakdang ni Congressman Elry,
napapanahon niya na mga tugang talagang ngunyan na grabe na po ang baha grabe na ang baha na sinasapo niya to kapag nagkakaigwa po ni na pagbagunas ka na uran asin may mga kalamidad na nangyayari po digdi sa satuyang lugar. So panahon lang po talaga. Siguro iniyo po kinakaipuan na ning tawanan nin doon kana opisina kana DPWH bagay na ini ta mismo si President Bongbong Marcos mga tugang iyo mismo nagsusugo na digdi po tawanan nin atensyon iniyo pong pagkakaigwa ni na problema sa pagbabaha digdi po sa laugan sa tuyang lugar. So dama lang garong digdi po kulibaton kulibaton ni Congressman El Rey bilang siya po elect na gobernador kan na probinsya kan na Camarines Sur na digdi po dapat magkaigwana pakarayon na hamanon na ining BRB master plan para po mapugol na mapundo na ang paurotrong problema kan pagbaba digdi po sa laog kan sa tuyang probinsya. Inisyu kan na presidente anasambit ng kasuguan kanda magkaigwa po baga Regional Development Council RDC para po sa Regional Office number 5 na ididagos kay ito dyan sa parte mismo kan na banwaan kan na Pili Camarines Sur. So ngunyan mga tugang tapos na ban sa public works tapos na itong ban kan mga patrabaho ninuli po bagata tapos naman si eleksyon na period asin naglaog naman po panahon kan tag-uran. So digdi po dapat lang siguro iniyo pong apelasyon ini sa DPWH napuunan na ang pagpapaluwas kaniyo pong pinag-aapod na public funds para po duman sa mga flood mitigation project na parte kan updated kana Bicol River Basin Master Plan. Nangurog na natinawan ini ni go signal ni President Bongbong Marcos kan siya magbisita digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur mga tugang. Kabali po digdi na nangangapudan sa DPWH ang iba pang mga local official apuera ki Congressman El Rey Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur kabali digdi mga tugang sa nangangapudan sa DPWH iyo po si Congressman Migs Villafuerte asinman si Congressman Huri Bata seringman si Governor asin Congressman Elika Luigi Villafuerte sinda po mga tugang iyo mismo nangangapudan natawanan ni doon iniyo pong nasambit ng bagay. Kabali kadto sa nangapudan si Congressman Elika para sa ikaduhang distrito kan na Parañaque City na si Brian Yamsuan. Si Yamsuan palang partner, congressman na dumana sa parte mismo kan na siyudad kan na Parañaque. And digdi mga tugang, kabali po sa nangangapudan, iyo po iniyong si Congressman Elikia Bicol Saro Party List Terry Redun asin si re-electionista na nailik na si Vice Governor Sal Portuno Jr. Digdi, mga tugang, dahil pa sa nanahaloy, sinugo kan DPWH Secretary Manuel Bunuan ang district engineer kan DPWH asin iba pa pong iba pang mga local public works official na rikas-rikasan na po ang implementasyon kan mga proyekto sa irarom po kan pinag-aapod na Infrastructure Modernization Program kan presidente na ito pong pinagsasabing Build Better More BBM. So digdi po sa pagpahayag sa Major National Convention of the District Engineer League of the Philippines, sinabi ni Secretary Manny na dai ini
bako ini ang oras para po magpabugal-bugal. Para magpabugal-bugal imbis dapat dublihon ang paghiro para po masunod ang misyon bako lang po kan DPWH kundi po kan bilog na gobyerno asin kan mga namamanwaan ng mga Pilipino, mga tugang. And Bicol River Basin Development Program, iyo po ang inot na ipinagpapasunod, mga tugang, kaidto ni dating Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si President Ferdinand Marcos Sr., mga tugang, iyo po ang nag-implementar kan Bicol River Basin Development Program digdi po sa Bicol kana 1970s. Asin iyan, mga tugang, mga nag-a-assist kayan, mga nagdara kayan kana BRBDP digdi, iyo po si dating gobernador asin man na congressman LRB. Sa paagi kadtukan esforsos ni LRB, mga tugang, namukna digdi po sa parte kanda probinsya kan Camarines Sur ang Bicol River Basin Development Program. Naan opisina kayan, yaon po dyan sa San Jose Pili, Camarines Sur. Dyan lang sa highway. Ang pagbuhay kanda BRBDP, iyo po ang inot na pinagrani, mga tugang. Iyo po ang inot na pinagrani sa parte mismo kan nakalihis na administrasyon. Si dating Presidente Rodrigo Duterte. Iyan na pagbuhay kan administrasyon. Mga tugang kan BRBDP. Alagad sa tao kaya kana iniyo po iraniya sa parte mismo ni Duterte, iniyo po day natauanin na atensyon day nangyari sagkod ng pinagrani po ni Congressman Elry Villafuerte sa kani Governor Luigi Villafuerte, pati ni Congressman Migs Villafuerte, kay President Bongbong Marcos Jr., kan iniyo po magbisita digdi sa Camarines Sur kan October 26 asin na November 6 sa ikadua asin na ikatulong presidential trip kan presidente digdi po sa laog kan Camarines Sur. And maray lang ang resulta positibo dinangog kada presidente na si President Bongbong Marcos ang kaagadan ni Congressman Elry Villafuerte na digdi po, mga tugang, buwayon ang BRBDP asin sinuportaran ni President Bongbong Marcos ang nasambit na prosopuesto o kaagadan kana pamilya Villafuerte. Sa DPWH sa partikular na pinagahagad kana RDC sa nangyaring meeting na digdi, mga tugang, kaluton ang harababang party kana BRB asin ana limanan kabusaw pati ana nabuwa bato baaw leka, mga tugang. Kaluton idadraga na partner. Idadraga tanganing magrarom ana parte mismo kana nasambit ng iniyo po, mga tugang, nasambit ng salog. Dyan po baga may hiling mo, mga tugang, na talagang grabe na. Grabe na, mga tugang, ang sitwasyon, sobra-sobra na and babaw madalnak ng maray. So saro yan sa tatawanan ni na atensyon, araliun si mga dalnak dyan, para rumon, tanganing digdi po, si mga tubig, kayahon dyan po sa nasambit na nga salog, para day na magparaulanto. Sige an ulanto kaniyo pong mga tubig na ini. Sige an ulanto kan na mga tubig, nagre-resulta sa pagkakaigwanin na baha. Dapat nakukontrol iyan sa paagikan na paglinig, mga tugang. Sa paagikan na paglinig kaniyo pong salog.
sa pagdraga. Kinakaipuan ng magkaigwa po dyan na pagdraga sa nasambit ng Bicol River. Tayo po yan na ginigikanan kaniyo po mga tugang na labi-labi na pagkakaigwa po ni problema pag-abot po sa dalagan kan tubig. So iyan na mga pinupukusan tinatawanin na dakulang atensyon ngunyan ninda Congressman Elry Villafuerte mga tugang para digdi daina daina kita para problema sa lado po kan baha panahon na po kan taguran tama ini nga kaagadan suyao na po ang dalagan sa opisina kan DPWH kung gigibunin da iniyo pong pangapudan taigwa na po nina pundo may pundo na nailaog na yan sa kalendaryo ngunya na 2025 so ano pa ang rason tangani pong dai magibo iniyo pong nasambit na bagay sumayo naman po ni na rason iniyo pong mismong opisina kan DPWH tanganing pagparaabalahon pa taigwa na po ni naibugtak na pundo po dyan para sa inisyal na pagpapatrabaho araman lang yato na digdi sa satuyang lugar grabe po ang peligro sa baha na pinagdudulot sa kada panahon na nagkakaigwa po ni na pagbagunas ka na uran. So dahito na kinakaipuan pa na digdi po halaton pa mga tugang na magkaigwa pa din na mga rimalaso. So kaipuan solusyonan na tulos antes na dai pa nagkakaigwa nin mga problema sa pagbabaha. Dapat nagpupuon na ana solusyon nagpupuon na ana mga proyektong iyan ninulita igwana nin pundo. Iyo baga pastor may pundo na dapat digdi po ginigibo na and nasambit ng solusyon pinagluluway-luwayan na dahil man pinagsasabi nasasaruan na kuso nin patrabaho tapos tulos yan masusolusyonan na ang problema kundi ita po puunan nguarin pa sagkod ng nalingawan na naman ang dalagan pasalamat kita iniyo pong programang ini suportado ka na presidente pasalamat kita ang presidente uyon na ibalik ang Bicol River Basin program mga tugang and kinakaganan na pundo ninulita mismo ang presidente iyo po ang nakahiling kun gurano ang baha na pinagdudulot kan uran o bagyo digdi po sa parte kan na probinsya kan na Camarines Sur. Kaya gusto man kan na presidente matapos-tapos magibuwa naman ni na atensyon. Kaya digdi kun man talaga tutultugon ni ining DPWH posibleng malingaw-lingawan na naman ni mga tugang. Kaya mas marangani nayaon dyan si Gobernador Elry Villafuerte, si Congressman Elry Villafuerte, asin si Governor Luigi and si Congressman Migs plus ang iba pang Congressman Arog ni Oribata asin man kan Bicol Saro Party List taigwa ning nagririparo igwa ni na nagahagad na hidalion dali-dalion ang nasambit na nga proyekto. Si pagkaigwa ni na meeting kan RDC duman sa pili sinabi kan presidente na magkaigwa na ni na igwa na po ni na sinasabi kan na presidente na sa iya na pong pinagtawanin direktiba ang opisina kan DPWH na asikasuho na po ang nasambit ng bagay. Ang sabi po ni Secretary Manny na mga tugang nagsabing na update na kanda DPWH ang master plan sa irarom po kanda Philippine-Korea Project Facilitation Program asin na ibidalin na ang komprehensibong climate data para po mas mapakaray ang bulos kan tubig tanganing maiwasan ang pag-apaw kana BRB. So ang 94 kilometro
na Bicol River Basin, niyo po nagsusurumpay mga tugang kan Camarines Sur, Camarines Norte, Albay. An 80% digdi nasa probinsya kan Camarines Sur kung saan ikadua asin ikalimang distrito kan probinsya ang kinukonsidera na pinakahalabang lugar na nagipong Catch Basin kada salog sa kada may makusog po na pagbagunas kan uran asin man po bagyo. So pinakamatinding pagbaha kada bagay na ni ang nakakamatay po iyo na probinsya kan Camarines Sur asin saruyan nangyari kan taon na 2024 kan magbulos super typhoon na Christine kan 711 millimeters nin tubig uran na kung saan digdi po nilampasan pa ang dating record na 455 nin uran na ipinagbulos kan bagyong si Undoy kan 2009. So sa laog lang po ni na sarong aldaw ibinuhos ni Christine ang haros 2 bulan na mga tugang nakadakol nin uran na kung saan digdi ipinalubog abuton po sa 579 gikan po sa 1,000 na barangay kanda probinsya nin Camarines Sur. So ang dating pagbaha perming digdi kadaklan nagaabot lang nin sagkud tuhod pero sa pagkakataon na ito mga tugang kada maglamasa na bagyong si Christine bigla pong luminampas sa bubong kan mga harong nasambit na nga bagyo. Bakong iyo, pastor, lampas sa bubong. O bakong iyo, Boss Ayi nga ni mga tugang day nakakapuli kan panahon na ito tagrabian ba? Boss Ayi, sabi ni Boss Oka, abot da sa si tubig. Abot sa si tubig digdi sa lugar ta. So sabi ni Boss Oka kadto, ay abana ang tubig niya pagluwas mo nga yaon dyan, paabayan na. Sabi ni Boss Oka, nagkakasibot nga ni si Boss Oka na digdi sa may parte ka na salamin nagkakasibot. At grabe na da si tubig kan panahon na ito. So ninuli po kan tinding baha na pinagadulot ni Christine, grabe si epekto mga tugang o minabot sa 1.36 milyon katao digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur mga tugang kung saan 216 na mga barangay ang sinasabing totally lubog sa baha mga tugang. Totally lubog sa baha. 216 na mga barangay. So, mang aldaw, mga tugang, pwede naman pong magkaigwana naman. Sa panahon kada pagtungtong, kada bulan kada Hulyo mga tugang, ngunyan nga ni man na aldaw, panahon na nin tag-uran, pwedeng may i-anunsyo na naman na bagyo, pag-asa, pwedeng maluya, pwedeng makusog o sa panahon kan tag-uran, dahil po nawawaraan da bagyo, perming igwanin na bagyo mga tugang na naglalaog po sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility, asin dyan mga tugang sa paglaog kan bagyo, dai po nakakalibre ang Bicol Region. Dai nakakalibre ang Bicol Region arog kan na nangyari kan bagyong Christine. Kaya digdi po inahagad po ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asin man ni Congressman Luigi Villafuerte na mag-arangkada na tulos ang mga preparasyon tanganing dai na mautro na maglubog ninarog kadto kahiwas ang probinsya kan ng Camarines Sur. Sana na mga tugang dai na po mangyari iyan. And paano yan dai mangyayari? Paano dai mangyayari? Kung ang DPWH po mga tugang mahiro na. Asin
digdi po gigibon na ipaluwas na si mga pundo na approve na mga tugang tangani po na maluway-luwayan na maluway-luwayan na maipasunod na po ang proyekto para po sa BRB. Uutron daiman po yan madadara sa sarong urnada. Pero mas maray, maski puro paano, may napuunan ka na, tanganing dire-diretso na. Dire-diretso na ang proyekto. O kung alimbawa si pundungon yan, kung ano si abuton kadto, madali na naman na maiyahagad partner ang kadugtong na pundo sa party mismo kanda Kongreso sa party kan Department of Budget sa DPWH mga tugang ninulita digdi may napuunan na nin proyekto ipapadagos na pero ngunya na maayo pang napupunan na may kwarta na paano mo yan mga tugang paano man yan makukontrol ang baha na di man nga ni pinupunan ang trabaho samantalang yaon na ang pundo kaya inahagad na po baga ni Congressman El Rey, ni Governor Luigi, ni Congressman Migs na ipaluwas na po ang pundo. Tanganing mainot na may magibo na sa proyekto. Taan presidente po, madali na lang yan na mga tugang. Taan gusto kan presidente, digdi po masolusyonan na baha. Kaya nga ni sinusugo ang opisina kan DPWH, pagibagang ang DTI sinugo. Tan DTI iyo an mahinirib, iyo an mahiling ka na mga presyo, kana mga materialis, ang DENR, Department of Agrarian Reform, pinagasurugo mga tugang, ang DENR iyo kay an matao kan na environmental compliance certificate, ECC, sindaan ma-issue kayan, sinugo, pati po ang adar, ito pong mga aagihan kana nasambit ng proyekto matauman nin environmental compliance certificate, matauman nin certification an opisina kana departamento kana agrarian reform. Kaya digdi pirang ahinsya kan gobyerno ang sinugo ni President Bongbong Marcos Jr. tanganing marealisar asin na mapuunan na ang nasambit na proyekto. Kung may pundo na, kunyaon na, dahil na pagparaabalahon, ano ang nagluluwas? Ano kaya ang nagluluwas sa parte ka na DPWH sa pigpaparaabala ang pagpapaluwas ka na pundo? Ini yung ma-implementar kayo ng DPWH Regional Office number 5 and DPWH Regional Office number 5 nagahalat man lang yan na ipaluwas ada pundo ka na opisina sentral kan DPWH oras na ipasa na kan DBM sa DPWH region o sa DPWH Central Office ang pundo ipapasa naman yan sa parte mismo kan regional office and ang regional office iyo na po ang ma-implementar kan nasambit ng proyekto. Tadaiman po yan na ipapasa sa parte mismo kan mga district engineer. Tainiyo po ang sakop kani mga tugang bako man lang nin distrito, ang sakop po kaniyo Bicol region and iniyo po mapuon duman sa parte mismo kanda siyudad ka o duman po sa Rinconada area Albay pagkatapos pasiring sa Camarines Norte. Ang project digdi po sa laog kan Camarines Sur mapuon sa Rinconada area pasiring po dyan sa may lugar ka na Kabusaw area, Libanan area na iyo po ana saro sa mga Cats Basin digdi sa satuyang lugar. Diyan po didiretso ang tubig sa may lugar kan San Miguel Bay. Tangani po mga tugang na digdi dai na po magparalaog ang tubig, dai na magparalangkaw diyan po sa parte mismo kan Salug kan Bicol. So iyo na lang yan ang permi pong nagiging rason. So ngunyan ang DPWH ang inot nagigibuhon magdraga para rumungo na
iyan pong nasambit ng salog, taan mga salog na iyan na mga tugang na nagsusurumpay, ali po duman sa parte mismo kana Albay Rinconada area, dyan sa parte abot ka na Kabusaw, pasiring sa Camarines Norte mga tugang, iyan po puro dalnak na ababaw na, ana salog, kaya digdi madaling na ulanto, madaling nalangkaw ana tubig dyan po sa parte kanda Bicol River, digdi po sa satuyang nga lugar. Ano ang resulta? Ang resulta iyo po ana pagbabaha. So maray man na digdi tinutultog na tinutultog na ni Governor Elre Villaforte, Congressman na Luigi, Congressman na Mix Villaforte, ang opisina kan na DPWH. Tangani man na digdi maatid-atid naman asin na mailuwas tulos-tulos na budget na kinakaipuan sa pagpuon po kan na trabaho, sa pagpuon kan proyekto kan BRB. Bueno, duman sa mga kababayan ta mga tugang, good morning ha. Marahay na aga po sa tuyong mga parantabay. Kumusta sa tuyong mga parantabay? Ano ang sa indong pinagagigibungon yan? Bueno, paabutan tanina, good morning si Sir Billy Prebaldos, good morning sa imo, sharing man, paabutan tama ni na marhay na aga, sa tuya pa nga mga parantabay, digdi po sa laog ka na programa, na padagos po sa pagdangog ngunyan digdi po sa satuya. Ki Sir Luis Rivera San Jose Jr., good morning. Kay Sir Lauro Rivera San Jose, marhay na aga po tabi sa Indo. So good morning. Marhay na aga po sa mga parantabay ta, na padagos po nga naghihinanyog digdi po sa laog ka na programa. Ay nako, sabi ka na iba niya itong mga kababayan na panahon na naman ngayon, kana hatod sundo, hatod sundo sa mga estudyante, panahon na naman ngayon, kana pagpipreparar para po ngayon sa satuyang mga kababayan sa panahon kana tag-uran. Natural yan, talagang digdi sa satuyang nasyon, duwang bagay man lang, duwang bagay, panahonin tag-init, panahonin tag-uran. Pag panahonin tag-init, ang tao nagrereklamo, partner. Mainiton ngaya. Dapat kaya mag-uran na. Pag panahonin tag-uran, perbi na lang ngayon nag-uuran. Dapat niya mag-init na. Mayong kakontentuhan ang tao, mga tugang. Ano po? Yung bagay na nahihiling ta, dain ako kontento sarong tao, mga tugang. Ano po? Perming digdi, perming may kahagadan. Perming may hinahagad sa parte ka na mahal na Diyos sa tuya pong mga kababayan. Ay, sige. Mga tugang, kumusta na mga parakuyenta dyan, mga paraluto, digdis sa tuyang lugar, garo pa luway-luway na naman, partner. Pag arabutan ka itong mga estudyante dyan sa Karihan. Pero, pastor, ang pinakamaray, sabi ta, haputon mo, libre ang tipo, libre ang tipo, libre ang sabaw, dumang ka lang sa tipo sa kasasabaw. Libre yan. Tugang, plus tubig, libre. So, ayos na. Solve na si Pangutuan, pastor, bangiyo. Solve na. Ay nako. Good morning kay Sir Edwin Biasca. Good morning, sir. Kay Mr. JC Casin, good morning, sir. Marhay na aga tabi sa imo. Bueno, na mga tugang, maluway-luway na kita. Kay Mama Lydia Rodrigo, marhay na aga po tabi, madam. Kay
Ma'am Ruth Clidera, marhay na aga tabi sa imo. Ano? So maluway-luway na kita nga magpaaram digdi po sa laog kan na programa. Duman po sa tuyang mga kababayan. Kay Herbert Bungalo, sir, good morning. Kay Ma'am Micaela Payi Mora, marhay na aga po tabi sa imo asin man. Kay Sir na Buloboy Mora, marhay na aga man sa imo. Mga tugang garo inabot na naman kita nin oras ni na pamamaaram digdi po sa laog kan na programa. Maluway-luway na naman kita. Asin paabutan ta ni napasasalamat an sa tuyong mga paraantabay digdi po sa programang Papitik-Pitik Lang. Nakaibaran niya to dyan sa engineering department. Yaon dyan na mga tugang si Sir Stephen Pabis, si Sir Pastor Serge Marmol, asin man mga tugang kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, bago kami magpaaram duman sa mga kababayan ta, papasalamat kita sa mahal na Diyos, ninulit digdi inibanan na naman kita na matapos po an sa tuyang obligasyon trabaho ngunyan na aldaw. Kaya uya po an sa tuyang daily bread. Mula sa awit 37:9, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupa. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang. Salamat sa mga paraantabay kan Papitik-Pitik Lang. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS